Parang mga bagong kabanata na naman para sa Philippine basketball. Itong balita na sina Jamie Malonzo, Quintin Melora Brown, Kai Sotto at AG Edo at iba pa mga player na nagpupunta nga sa Japan B-League. Kung titignan mo, hindi na bago na maraming Pinoy na players ang nag-a-attract doon kasi mataas ang level ng kompetisyon at mga magandang minsan ng sistema at benepisyo kumpara sa PBA. Well, normal na yan, di ba mga parkoy? Kung iisa-isay natin, sila Jamie Malonzo, exclusive wingman siya, ang athletic at may all-around game. Sa Japan, mas makikilala siya dahil swak ang style niya sa mabilis na laro ng B-League. Well, alam naman natin na si Jamie Malonzo nasa Barangay Ginebra pa at posibleng umalis na ito sa Barangay Ginebra dahil nga sa mga benepisyo na makukuha na ito sa Japan B-League. At alam natin na nung pinaglaro nga siya sa Gilas Pilipinas, medyo hindi nga siya naipasok sa 3 game na yon at nakakadismaya nga lang dahil medyo may tampuyatan nangyayari sa loob ng court. Well, si Jamie Malonzo nga pagkatapos nga na gumaling sa kanyang injured, talagang hinintay siya ng Barangay Ginebra para makapaglaro ulit. Pero sa kasamaang palad, nahinto na nga siya at di na siya pinaglaro ni Coach Tim Con sa Gilas Pilipinas. Well, kayo, ano nga ba ang inyong masasabi dito? Well, si Quintin Melora Brown nga medyo bago sa radar ng Pinoy fans. Pero solid big man siya na matibay sa depensa sa Japan. Makakapag-develop pa lalo siya kasi structured ang training nila. Well, eto nga si Melora Brown nga gustong kunin yata ng Barangay Ginebra balang araw. Well, siguro napag-desisyon na rin to na maglalaro din sa Japan B-League. Well, ang lalakas ng mga player ng PBA na malilipat talaga sa Japan B-League. Kasi kung ako man ang tatanungin yan, kung bibigyan man ako ng malaking offer, bakit hindi? Diba mga parkoy? Kayo, ano ang inyong masasabi dito? Sayang naman ang talentong batang to kung lilipat siya sa ibang koponan o ibang liga, lalo na kung di siya bibigyan ng malaking offer sa mga team sa PBA. Si Quintin Melora Brown nga talaga naglaro na sa Black Bears or sabihin natin sa Macau. Nakakapanghinayang kung lilipat din ito sa ibang koponan. Well, pag-usapan natin si AG Edo na matagal na ring inaasahan ng Gilas, kaya malaking bagay na sa Japan siya maglalaro. Ang maganda, matutulungan siya na lumakas lalo ng physically at mentally kasi physical din ang liga. Si AG Edo malaki talaga may tutulong nito sa Gilas Pilipinas. Pero ayon nga sa mga balita hindi naman talaga alis to sa Gilas Pilipinas. Pero alam natin na maglalaro ito sa Japan B-League. Haka-haka. Well, hindi natin alam kung kailan at kung paano. Dahil si AG Edo inaasahan nga ito sa kanyang koponan na Gilas Pilipinas. Sana wag na rin siyang ma-injured. Well, alam naman natin na talagang malaki ang may tutulong nito sa Gilas Pilipinas. Well, sayang talaga yung mga malalaking player natin naglilipatan lang sa Japan B-League dahil meron nagpanimula nito. Well, pag-usapan natin ang iniidol natin na si Kai Sotto na matagal ng target ng Japan B-League at dahil sa height at potential niya, malaking marketable asset siya. Hindi lang laro ang dala niya, kundi pangalan at fans. Well, na-injured lang to at maglalaro at magbabalik din ito sa Japan B-League. Well, malaki na naitulong nito sa kanyang kupunan at hihintay-hintayin lang natin kung kailan ba siya babalik sa Gilas Pilipinas. Well, alam na natin na naglalaro nga ito sa Japan B-League at wala nang bago doon. Kayo, ano ang inyong masasabi dito kung tutuusin? Parang naging stepping stone na ang Japan B-League para sa mga Pinoy players na gustong iangat ang karir nila. Na nakakatuwa ring isipin na dating pangarap lang natin na makalaro ang Pinoy abroad, pero ngayon normal na may mga kababayan tayong naglalaro sa mga ilang liga sa Japan. Kayo, mag-comment naman kayo at hanggang dito na lang tayo at huwag na nating kakalimutan na mag-subscribe, mag-comment, like, and share, and then please click the bell para ma-receive din nyo lahat ang aking notification. So see you for my next video, see you for my next vlog. God bless.